Huwag mong pakailaman ang mag-ina ko. Ako na lang ang saktan mo. Nakikiusap ako sa iyo. Ano ka ba? Sandali lang naman. Ang tagal ko nang hinintay ang gabing ito. Mula ngayon, ako na ang hahanap-hanapin mo. Mababaliw ko sa bawat gabi at gagawa ka ng paraan para takasan ang walang kamuwang-muwang mong asawa. Bukas na bukas ay dalhan mo ko ng damit ng iyong mag-ina. May sorpresa ako sa kanila. At ikaw, sa akin ka na, Archie. Hinding-hindi ka na maaagaw pa sa akin ng iba. Hindi mo ako iiwan katulad ng manlolokong George na yon. Sabihin mong ako lang ang mahal mo at ako lang ang gusto mo. Sa tingin mo madadala mo ako sa pakiusap? Pasensyahan na lang tayo. Gagawin ko kung anong gusto ko at walang sino man ang makakapigil sa akin. Dahil wala ka ring kwenta katulad ng ibang lalaking nakilala ko. Mas mabuti pang... Patayin na lang din kaya kita. Wag! Bitiwan mong kutsilyong yan! Huwag mo akong papatayin! Maawa ka! Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ko maikilos ang katawan ko? Ibigay ang lakas at siya'y gabayan. Igawad ang lakas sa kanyang kamay at talas ng isipan upang labanan ang kasamaan ng isang ambisyosang mambabarang sa tulong ng mga higad na kauri niya at ahas na sumisimbolo sa katangian ng babaeng nais sumira sa aking pamilya. Magdusa ka! Taon 2013. Siquijor, bandang 8:00 ng gabi. Nagmamadaling bumaba ng tricycle si Fina galing sa pamilihang bayan. Namalengke siya para sa pang-isang linggo nilang kakainin ni George. Halos 1 taon na silang nagsasama sa iisang bubong. 2 o 3 beses sa 1 linggo kung umuwi ang lalaki. Yun din ang bumubuhay sa kanya dahil wala naman siyang trabaho. Kabilaan ang bitbit niyang mga pinamili at nagkukumahog na buksan ang kanilang tarangkahan. Nang makapasok sa bahay, ay nagmamadaling tumungo yon sa kusina at inilapag sa mesa ang kanyang mga pinamili. Nasaan ba si George? Hindi man lang ako sinalubong. Siguro natutulog pa rin sa kwarto. George? George! Huh? Anong meron? Anong ibig sabihin nito? Bakit ka nag-iimpake? Pasensya na, Fina. Pero napagtanto ko na mahal ko pa rin ang asawa ko at ang mga anak namin. Itigil na natin to. Hindi ko kayang mawala sila. Hindi. Hindi ka aalis sa pamamahay na to. George, nangako ka sa akin. Ang sabi mo, mahal mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwan. Patawarin mo ako. Ang totoo, nagpadala lang ako sa galit at selos kaya nagawa kong pagtaksila ng asawa ko. Fina, may mga anak kami at handa na siyang tanggapin ulit ako sa buhay niya. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Sinungaling ka. Ginamit mo lang ba ako? Ha? Sumagot ka. Minahal mo pa talaga ako. Pasensya ka na, Fina. Pasensya? Hayop ka. Ang sama-sama mo. Kung iiwan mo ako, mas mabuti pang mawala ka na lang ng tuluyan. Pare-pareho lang kayo mga lalaki. Kung nagawa niyo akong paglaruan, pues kayang-kaya ko rin gawin yun sa inyo pabalik. Ang ulo ko. Anong ginagawa mo? Anong klaseng tao ka? Huwag ka lalapit sa akin. Kampon ka ng dilim. Sana nun ko pa ginamit sa iyong kapangyarihan ko. Sana ginayuman na kita para tuluyan mo nang nakalimutan ang lintik na asawa at mga anak mo. Ang tanga-tanga ko para umasa na may isang lalaki magmamahal pa ng totoo sa akin. Tapos, ngayon, iiwan mo ako? Ako ang mangiiwan sa iyo, pero bago yon, kukunin ko lahat ng meron ka. Hindi ako makakailos. Ano ba nangyayari sa akin? Fina, huwag mo kukunin ang pera ko. Ibalik mo sa akin yan.
Fina! Kawawa ka naman, mahal kong George. Pasensya ka na, ha? Ikaw naman kasi. Paano ba yan? Ito na ang huli nating pagkikita. Gumapang ka na lang pabalik sa mga anak at asawa mo, ha? Bye! Ang sama-sama mo! Ipapakulong kita! Magnanakaw! Ipapakulong pala, ha? Bumulong ng ilang mga salita si Fina. Kasabay noon ay naramdaman naman ni George ang biglaang pag-igsi ng kanyang dila. Sinubukan niyang magsalita, ngunit wala ni katiting na boses na lumalabas sa kanyang bibig. Noon niya lamang nalaman na isa palang mambabarang ang kanyang nakarelasyon. Dinala pa ni Fina ang ilan sa kanyang mga pinamili at nagmamadali ng lumabas. Napansin pa yon ng isang tricycle driver na naninigarilyo hindi kalayuan sa kanilang bahay na inuupahan. Sexy! Oh, ano nangyari? Pinalayas ka ba ng boyfriend mo? Nag-away kayo, no? Wala kang pake. Ikarga mo na lang to sa tricycle mo at ihatid mo ako sa sakayan ng jeep. Samahan mo na rin ng konting bilis. Huwag ka na magtanong pa ng kung ano-ano at baka kung ano magawa ko sa'yo. Uy, ang init ng ulo ha. Sige ka, mababawasan yung ganda mo. Aray! Bakit? May masakit ba? Mukhang may bago na namang sira ang bagang ko. Ang sakit. Ano ba naman yan? Sige na, sumakay ka na at ako nang bahala dito. Kaya naman pala amoy bulok na yung hininga mo. Ay, yan ang dapat sa mga tsismosong katulad mo. Hindi na nagawa pang magsalita ng tricycle driver dahil sa biglaang pananakit ng kanyang ngipin. Mabilis na lamang na pinarangkada ang tricycle at nang maihatid at makasakay na ng jeep si Fina ay agad naman nawala ang sakit na kanyang nararamdaman. Labis siyang nagtataka at sumagi rin sa kanyang isipan na posibleng pinaglaruan siya ng babae. Blintik na yan, kagandang babae pero mukhang may lahi yata mambabarang. Habang nasa biyahe ay tila ba wala sa sarili na iniisip kung paano na naman siya magsisimulang muli. Pilit na pinipigilan ni Fina ang luha sa kanyang mga mata. Samantala, abala ang mag-inang sina Lara at Beth na nagluluto ng kanilang hapunan. Nasa apartment naman na paupahan si Archie. Nagliligpit yon ng mga ginamit niya sa pagpipintura ng isang bakanteng silid. Kaaalis lamang kasi ng umupa roon, kaya naman inayos niya yon para paupahan ulit sa iba. Maliban sa bahay na paupahan ay meron din silang mga pwesto na pinaparentahan. Masipag at masinop ang mag-asawang Archie at Lara, kaya naman marami ang natutuwa sa kanilang pamilya. Beth, anak, puntahan mo nga ang papa mo. Sabihin mo, bukas naman. Kakain na tayo at saka baka gusto niya namang magpahinga. Kaninang umaga pa yung nagtatrabaho doon. Diyos ko, ang tatay mo talaga. Parang walang kapaguran sa mga pinagagagawa niya. Sige po, Nay. Sandali lang po, ha? Pakitingnan-tingnan po muna itong piniprito ko. Sige, anak. Ako na ang bahala dyan. Matipid namang ngumiti si Beth sa mga nangungupahan sa kanila nang batiin siya ng mga yon habang nakatambay sa labas ng apartment. Diretso lang siyang naglakad papunta sa kanyang ama at napatigil, sabay humakbang pabalik at napataas ang kilay. Itong anak ni Archie, maganda kaya lang may pagkasuplada Ganito po talaga ako, Mang Justin, pero hindi naman po masama ang ugali ko. Ngumisi yun, sabay naglakad na ulit papunta sa kanyang ama. Wala naman akong sinabi pambihirang bata. Nabasa niya talaga ang isip ko. Siya, papasok na ako't kinikilabutan ako dito. Nagtawanan na lamang ang mga naroon.
Sanay naman ng mga yon sa pagiging palabiro ng matanda, kaya hindi nila sineryoso ang sinabi noon. Bulaga! Oh, nanggulat ka pa talaga? Ano, namimiss na daw ba ako ng mama mo? Opo, pa. Malapit na nga pong umiyak eh. Tayo na, kumain na po muna tayo. Napagod po ba kayo? Nako, mukhang natuyuan na naman po kayo ng pawis. Pagagalitan kayo niya ni Mama. Hay, ako na po magdadala niyang iba. Tara na po, pa. Maganda bang pagkakapintura ko, anak? Ano sa tingin mo? Oo naman po, pa. Ang ganda, super ganda. Parang ako lang. Siyempre, mas maganda ang prinsesa namin, lalo na kapag ganyang nakangiti ka. Sana nakikita rin ng mga nangungupahan sa atin yung ngiti mo, no? Ayoko nga. Alam niyo po, mahirap kapag nasobrahan sa bait. Di bali ng mukha ko maldita, para naman may kinatatakutan sila, lalo na kapag naniningil ng upa. Kaya tingnan niyo, kapag ako naniningil, lahat sila nagbabayad, pero kapag ikaw at si Mama, hay nako, lagi na lang wala pa. Bukas na, sa susunod na. Ay, nako, anak. Sige na, panalo ka na. O siya, sana may bago na ulit na umupa para walang bakante. Malay niyo po mamaya, may kumatok na kaagad. Pinapairal mo na naman yung pagiging manghuhula mo. Papa, basta kapag may bagong uupa, tawagin niyo ako ha. Ako magsasabi kung pwede o hindi. Bakit naman? Basta po. Papa, isang tingin ko pa lang kasi, alam ko na kung mapagkakatiwalaan o hindi ang isang tao eh. Ay, sige na, para walang gulo. Oo na po. Mukhang ang sarap ng niluluto ng mama mo ah. Correction, Papa. Ako po nagluto nun. Marunong na rin po ako dahil lagi akong tinuturuan ni Mama. Ang swerte-swerte ko talaga, the best talaga ang mama at papa ko. At syempre, nagmana ka sa amin. Dahil the best din ang prinsesa namin. Halina kayo dito. Huwag na kayong magbulahang mag-ama dyan. Agad nang naghain ng hapunan si Lara at tinulungan na rin yun ni Beth habang nagpapalit ng damit si Archie. Masayang nagkukwentuhan ang mag-anak habang kumakain. Pagkatapos ay agad na ring tumungo sa silid si Beth. Maaga kasi ang alis niya kinaumagahan dahil mag-e-ensayo siya kasama ang mga kabataang choir member ng kanilang simbahan. Habang nanonood ng TV ang mag-asawa ay agad na may kumatok sa kanilang pintuan. Mabilis naman yung pinagbuksan ni Archie. Nang makita niya ang bag na bitbit ng babae, ay napagtanto niya ang pakay noon. Agad naman na sumunod si Lara sa kanyang asawa. Patuloyin mo muna. Dito mo na lang muna ilagay yung bag mo. Salamat po. Siya si Lara, ang misis ko. At ako naman si Archie. Sige, tuloy ka at umupo ka para makapag-usap tayo ng maayos. Alanganin ang punta mo. Gabi na. Buti at gising pa kami mag-asawa. Saan ka ba nanggaling? Sa kabilang baryo lang po. Marami po kasi akong inaasikaso kaya inabot ako ng gabi. Tapos nagtanong-tanong pa po ako bago ako nakarating dito. Buti nga ho, mabait yung tricycle driver na nasakyan ko at kilalang-kilala rin ho kayo. Nabanggit niya rin ho sa akin na mabait kayo mag-asawa. Ay, nako. Sayang at tulog na ang anak namin. Naipakilala sana namin sa iyo. Ipinaliwanag ni Archie ang kanilang patakaran sa mga nangungupahan. Nagbigay na rin ng 1 month advance at deposit yon. Sinadya namang ipakita ni Fina ang napakarami niyang hawak na pera. Hindi naman binigyan ng mali siya ng mag-asawa yon, lalo na't nagpakilalang may sariling negosyo ang babae. Halika na't ihatid ka namin. Ito palang susi mo. Maraming salamat po sa inyo. Matapos maihatid ng mag-asawa ay tuwang-tuwa si Fina, lalo na nang dinalhan at pinahiram siya ng ilang gamit ni na Archie. Maliban kasi sa mga damit at personal niyang gamit ay wala naman siyang ibang nadala, lalong-lalo na
ang mga kagamitan sa kusina. Kumain na lamang ng tinapay yon at bumili ng tubig sa noon ay nakabukas pang tindahan para maibsan ang gutom na kanyang nararamdaman. Busog na rin sa wakas. Makapasok na nga sa kwarto. Ang sakit ng katawan ko. Agad na nakatulog ang babae, dala ng matinding pagod sa kanyang biyahe. Samantala, nagpatuloy sa pagkukwentuhan ang mag-asawang sina Archie at Lara habang nakahiga na sa kanilang kwarto. Alam mo, mahal, mula nung dumating si Beth, sobrang sinuwerte na tayo, no? Siya naman talaga ang pinakamalaking blessing na bigay sa atin ng Diyos. Kaya, siya talaga ang swerte natin. Alam mo, nahulaan niya na naman kanina na may mangangatok sa atin. Tingnan mo nga naman, mabuti na lang mukhang mabait naman si Fina. Kabilin-bilinan kasi ng anak mo, bago tayo tumanggap ng uupa, dapat makita niya muna. Alam mo, mahal, sa tingin ko, namana ni Beth yan sa nanay ko. Kaya niyang bumasa ng isip ng tao. Madalas ko ngang naikukwento yan sa kanya at tuwang-tuwa naman siya. Kaya naman pala malamang iniidolo niya ang lola niya. Kaya iniisip niya na katulad ng lola niya, kaya niya ring basahin ang nasa isip ng ibang tao. Habang mahimbing naman na natutulog si Beth, naramdaman niya ang isang bagay na nakapulupot sa kanyang mga paa. Nararamdaman niya ang paglingkis noon, pati na rin ang malamig na balat ng kung anumang buhay na nilalang. Unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata, sabay nagsisigaw nang makita ang napakalaking ahas na nakaharap at tila ba nakahanda siyang tuklawin. Nanginginig sa takot ang babae at pilit na sumigaw para humingi ng saklolo. May ahas! Mama! Papa! Tulong! Tulungan niyo ako! Wag! Nagulat naman ang mag-asawa nang marinig ang sigaw ng kanilang anak mula sa kabilang kwarto. Walang kasing bilis na kumuha ng itak si Archie at mangyak-ngyak naman si Lara na hinahanap ang susi ng nakalak na pinto ng dalaga. Anak, sandali lang. Ayan, nabuksan na rin sa wakas. Beth? Nasaan? Nasaan ang ahas? Mama, Papa, may ahas. May ahas ako nakita sa panaginip ko. Sus Mariosep, akala ko naman talagang may ahas na nakapasok dito sa bahay natin. Nananaginip ka lang pala. Huwag ka na matakot. Panaginip lang yon. Matulog ka na ulit. Nakalimutan mo na naman atang magdasal bago ka matulog. Masamang pangitain yon, Ma. Huwag tayong basta-basta magtitiwala sa mga taong nakikilala natin. Kasi baka may masama silang plano o gawin sa atin. Ay, umiral na naman yung mga natutunan mo sa mga kwento ng nanay mo. Hindi po ako nagbibiro pa. Nagsasabi po ako ng totoo. Siya, tama na. Matulog ka na. Hayaan mo't bukas ay magsisimba tayo. Lagi mong tatandaan na hindi tayo pababayaan ng Diyos, basta nagtitiwala lang tayo sa Kanya. Gusto mo bang tabihan muna kita dito hanggang sa makatulog ka? Paano naman ako, mahal? Pumunta ka na dun sa kabilang kwarto at susunod din naman ako agad. Patutulugin ko lang tong anak natin. Kapag nakatulog ako, gisingin mo ko, ha? Ano? Ikaw talaga? Sige na. Hahampasin kita nitong unan Papa, huwag ka na maingay. Sige na. Susunod na ako. Kinaumagahan, maaga pa lamang ay pumunta na sa pamilihang bayan si Fina para mamili ng mga bago niyang gamit. Pagbaba noon sa tricycle, bandang 10:00 ng umaga ay sakto namang dating ng mag-anak galing sa simbahan. Siya palang sinasabi nilang anak. Maganda, pero mukhang hindi uubra sa akin ang kamalditahan mo, Ining, dahil mas mahaba at matibay ang sungay ko sa'yo.
Akala mo naman perpektong pamilya? Baka katulad lang din yan ng ibang lalaki. Magloloko at magloloko rin yan. Aba, bago ka rito, iha? Hello po. Opo, Lolo. Kagabi lang po. Ako ho si Fina. Ako si Justin, ang pinakapogi at macho na nangungupahan dito. Mukha nga ho. Sige ho, marami pa po kasi akong aasikasuhin. Nako, kung kailangan mo ng tulong ay tawagin mo lamang ako, darling, ha? At tutulungan kita. Wag na po. Salamat na lang. Baka mamaya ay hikain pa kayo. Baka mahawa pa ako sa TV nyo. Ay, kung katulad ni Archie ang tutulong sa akin, baka pumayag pa ako. Mula sa tarangkahan, natanawan naman na mag-anak si Fina na hindi magkanda-ugaga sa mga hinahakot nitong gamit papasok sa kanyang apartment. Oh, sino yun, Papa? Di ba sabi ko sa inyo, sasabihin niyo muna sa akin bago kayo tatanggap ng uupa? Anak, huwag ka mag-alala. Nakausap namin siya ng papa mo kagabi. Mabait naman siya at magalang. Maayos din kausap. Oo nga naman, anak. Isa pa, mukhang hindi naman tayo mamumroblema sa paniningil dahil marami rin siyang pambayad. Hay, hindi naman po yan ang ibig kong sabihin. Lahat naman po kasi mabait sa umpisa, pero paglipas ng mga araw, lalabas din ang tunay na kulay ng kaliskis niyan, parang yung ahas na nasa panaginip ko kagabi. Ay, naalala ko tuloy. Sandali lang po pupuntahan ko lang. Anak, mamaya na. Oo nga naman anak, busy pa siya. Mabuti pa'y magpalit na tayo ng damit at tulungan mo muna ako magluto. Mahirap na baka biglang magbago ang isip kapag nakausap mo at lumipat pa yan sa iba. Okay lang. Tutulungan ko pa siya maghakot ng gamit. Ay, Sus Mariosep, galing naman kami sa simbahan. Pero bakit parang... Papa, maldita lang ako. Nagsasabi ako ng totoo at kung anong nararamdaman ko, pero hindi naman po ako masamang tao. Nagulat na lamang si Archie sa sinabi ng kanyang anak bago yun pumasok sa kanyang kwarto. Wala naman kasi siyang sinabi dahil nasa isip niya lamang yun. Mahal, mukhang may kakayahan ngang magbasa ng isip ng tao yung anak mo. Sabi ko sa iyo magbihis ka na rin at basang-basa na yung likod mo ng pawis. Matapos magluto ng tanghalian ay masaya silang nagsalo-salo. Habang kumakain, sakto namang dating ni Fina. Dahil nakabukas ang pintuan, dumiretso na yun sa loob. Tao po, pasensya na po, tumuloy na ako. Bukas po kasi yung pintuan. Oh, Fina, ikaw pala. Tuloy ka. Kumakain lang kasi kami. Halika, kumain ka na rin. Ay nako, pasensya na po. Babalik na lang po ako mamaya. Oh, kumusta? May problema ba? Tuloy ka dito sa kusina. Halika na't kumain ka na rin. Ay nako, hindi na po. Makikiusap lang po sana ako kung pwede akong pumesto dito sa may tapat ng apartment. Magtitinda po sana ako ng lutong ulam para naman may pagkakitaan ako. Wala rin po kasi masyadong nagtitinda ng pagkain dito. Ay, sige, wala namang problema. Ano sa tingin mo, mahal? Oo, okay lamang yon. Tama yung naisip mo. Isa pa, malaking tulong sa mga taga rito yan. At kapag tinatamad kami magluto ay siguradong sa'yo na rin lamang kami bibili. Ay, siya nga pala, Fina. Si Beth, ang nag-iisa naming anak. Kumaway naman si Fina at tinitigan ang dalaga. Nagtama lamang ang kanilang paningin at hindi man lamang nginitian yon ng kanilang anak. Yumuko lamang yon at nagpatuloy sa pagkain. Nakaramdam naman ng kakaiba si Fina kaya agad na rin yung nagpaalam matapos magpasalamat sa mag-asawa. May kakaiba talaga sa batang yon. May kakaiba siyang enerhiya na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko kayang titigan ang mga mata niya. Hay, napapraning lang yata ako. Ang bait naman ng mag-asawa, lalong-lalo na si Archie. Ang gwapo niya at sa tingin ko ay napaka-responsable niyang asawa. Ay, ano kayang pakiramdam na may isang taong totoo nagmamahal at hindi ako iiwan? Samantala. O anak, bakit parang ang tahimik mo yata? Tinanong niyo po ba kung taga saan siya?
May mga kamag-anak ba siya dito sa baryo natin o kakilala man lang? Hindi na, anak. Bakit? May problema ba? Ma, pa, makinig kayo sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero masyadong mabigat ang pakiramdam ko sa kanya. Basta, huwag kayo masyadong magtitiwala sa babaeng yon. Lalo ka na, Papa. Oh, bakit ako? Kumain na nga lang tayo. Anak, wala na bang masamang mag-ingat sa mga bago nating kakilala? Pero wag din tayong masyadong mapanghusga. Hindi rin naman tama yun. Mama, hindi ko naman siya hinuhusgahan. Ang sabi ko lang naman po, mag-ingat po tayo. Wala naman po akong sinabi na mali tungkol sa kanya. Oy, Esya. O na mahal namin prinsesa. Kumain na lamang tayo at... Ayan, lumamig na tuloy ang sabaw. Pagkalipas ng 1 buwan, abala sa pag-aaral si Beth at ang mga magulang niya sa kanilang negosyo. Marami na ring nakikilalang mga customer si Fina na puring-puri naman ang kanyang masarap na luto. Laging pinipilahan ng mga mamimili mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Kabisado niya na rin ang oras at alis ng mag-anak sa araw-araw dahil binabantayan niya ang mga yon. Humahanap kasi ng tiyempo ang babae para masolo at makausap ng sarilinan si Archie. Hindi niya kasi mapigilan na humanga sa lalaki. Ayan, napakaganda ko na. Siguradong mauubos ang paninda ko ngayon. Sabado ngayon, mamimili sa bayan ng mag-ina, kaya may iwan na mag-isa si Archie. Siguradong bibili siya ng almusal sa akin mamaya. Kailangang may sagawa ko ng plano ko. Ayaw ko namang habang buhay na magpakahirap ng ganito. Aba, mamamatay ako na maaga dahil sa pagod at puyat sa pamamalengke at pagluluto. Mapapasakin rin siya at sisiguruhin ko na ako ang makakasira ng magandang imahe ng kanilang pamilya. Agad na nung hinakot ang kanyang mga paninda papunta sa kanyang pwesto. Ilang sandali lamang marami na ang nagdagsaang mamimili. Nung sakto namang paubos na ang kanyang almusal, ay siya namang dating ng isang lalaki. Uy, sakto, may isa pa. Magkano yung pansit? Ay, pasensya ka na. Meron ng may-ari niyan. Akin na lang yan. Dadagdagan ko pa ng 5 piso. Ang kulit naman ng pangit na ito. Hindi talaga pwede, Pogi. Bayad na kasi yan eh. Kung gusto mo, magkanin at ulam ka nilang. Mas masarap to at mas mabubusog ka pa. Ang daya mo naman, Fina. May pinapaboran ka ata eh. Eh siya, isang kanin at isang gulay na ampalaya na nga lang. Oh, ayan na. Huwag ka na magtampo. Pinasobrahan ko ng isang gayat yan. Nang makaalis ang lalaki, ay siya namang paglabas ni Archie para bumili ng almusal. Good morning, Fina. Anong almusal natin dyan? Nako, mukhang naubusan na yata ako ah. Napasarap kasi ang tulog ko eh. Hindi ako ginising nung mag-ina ko bago umalis. Nako, walang problema. Tinirhan kaya kita. Sa'yo na yan. Nag-iisa na lamang yan. Uy, hindi pwede. Oh, etong bayad. Hindi pwedeng libre at malulugi ka niyan. Masyado ka namang natatakot na malugi ako. Sige na ho, kunin nyo na yan. Eh siya, sige. Salamat na lamang dito sa paalmusal mo ha. Sakto. Gutom at humihilab ng tiyan ko. Walang anuman. Pakabusog ka. Ayan na. Kapag nakain mo ang pansit na yan, gabi-gabi ay hahanapin mo ang aking presensya, Archie. Unti-unti kang manlalamig sa iyong asawa. Bibigyan kita ng maraming dahilan para piliin mo ko at makalimutan mo na may anak ka at asawa. Agad namang kinain ni Archie ang pansit at sinabayan niya pa yon ng kape at pandesal. Ang sarap din talaga magluto nitong si Fina, pero parang may kulang. Iba pa rin talagang luto ng mahal ko. Naalala yata ako ng mag-ina ko ha. Siguro'y papauwi na sila.
Pagkatapos kumain ay nakaramdam naman yon ng labis na antok. Ay, ano ba naman at inaantok na naman ako? Kagigising ko lang. Ay, makahiga nga muna ulit dito sa sofa. Parang nahihilo pa yata ako. Nadatnan ng mag-inang sina Lara at Beth na tulog ang haligi ng tahanan. Aba, mahal, gumising ka na dyan. Pakipasok na yung pinamili namin ng anak mo. Okay ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Ay, okay lang ako, mahal. Sandali lang, ha? Sobrang inaantok lang talaga ako na hindi ko mawari kung bakit. Kung kailan tinanghali ka na ng gising ay tsaka ka naman nakaramdam ng pagkaantok na ganyan. Buong maghapon na matamlay at hindi halos makausap ng maayos ng mag-ina si Archie. Wala din yung ganang kumain. Pagkatapos magligpit ng dalawa sa kusina, ay napansin nilang hindi man lamang nanood ng palabas sa TV si Archie na dati nitong nakagawian. Ano bang nangyayari sa papa mo? Ngayon ko lamang siya nakitang ganyan katamlay at parang wala sa sarili. Wala naman daw masakit sa kanya at wala rin siyang lagnat. Ay... Huwag kayong mag-alala, Ma. Magiging maayos rin ang pakiramdam ni Papa. Pwede mo naman siyang gamutin gamit ang aklat na pinamana sa iyo ni Lola. Hindi po ba? Hindi niyo po ba alam kung paano gamitin yon? Magpahinga na rin po tayo, Ma. Huwag kayong mag-alala kay Papa. Baka po napagod lang yan kahapon. Matapos maghilamos at magpalit ng damit, ay umupo si Beth sa kanyang kama. Pagkatapos ay humiga at patuloy sa pag-iisip ng kung ano-ano. Hindi naman magawang makatulog ng dalaga, kaya naman nagpapagulong-gulong lamang yon sa higaan. Kinuha niya na lamang ang paborito niyang aklat, pagkatapos ay nagbasa ng tahimik. Sa kabilang kwarto naman, tulog na rin si Lara. Nakayapos yun sa kanyang asawa. Ilang sandali pa ay tila wala sa sarili na iminulat ni Archie ang kanyang mga mata. Nagpalingon-lingon yon nang marinigan ang bulong na hindi niya malaman kung saan nagmumula. Archie, puntahan mo ako. Archie? Tinanggal ni Archie ang braso ng kanyang asawa na tila tulog na mantika. Pagkatapos ay bumangon at nagmamadaling binuksan ang pinto at muli yung isinara. Napakunot noon naman si Beth nang marinig niya ang pagkalabog ng pinto. Lumabas pa si Papa? Ano naman ang gagawin niya sa labas? Mag-aalas 10 na. Nag-aaway pa sila ni Mama? Pero, imposible. Hindi naman sila nag-aaway eh. Siguro, nainitan yon. Samantala, diretsyong naglalakad si Archie papunta sa apartment ni Fina. Pinagbuksan pa yun ng babae na nakasuot lamang ng manipis na bestida na animoy kinapos sa tela. Fina... Ay, ano ka ba? Sandali lang naman. Ang tagal ko nang hinintay ang gabing ito. Mula ngayon, ako na ang hahanap-hanapin mo. Mababaliw ka sa bawat gabi at gagawa ka ng paraan para takasan ng walang kamuwang-muwang mong asawa. Bukas na bukas, dalhan mo ko ng damit ng iyong mag-ina. Meron akong sorpresa para sa kanila. At ikaw, sakin ka na, Archie. Hinding-hindi ka na maaagaw pa sa akin ng iba. Hindi mo ako iiwan katulad ng manlolokong George na yon. Sabihin mo ako lang ang mahal mo at ako lang ang gusto mo. Mahal na mahal kita, Fina. Ikaw lang at wala nang iba. Yan, ganyan. Pasensya ka na, Lara. Dahil ngayong gabi, aangkinin ko ng buong buo ang iyong pinakamamahal na asawa.
Pagpatak ng 1:00 ng madaling araw, biglang bumangon at nagbihis si Archie pagkatapos ay lumabas na yon sa apartment ng babae. Pagbukas ng pinto ay nagising naman si Beth na nagtataka kung saan nanggaling ang kanyang ama. Papa, 1:00 na. Saan kayo galing? Bakit ganyan ang amoy nyo? Amoy babae kayo. Manahimik ka. Matutulog na ako. Ha? Ako manahimik? Teka, Pa, sandali. Agad na isinara ng lalaki ang pinto at gulat na gulat naman si Beth sa kanyang inasal. Ano ba nangyayari kay Papa? Yung pabango? Naaalala ko yun ah. Hindi kaya. Naku, hindi pwede. Hindi ito maaari. Sabi ko na nga ba, hindi ako makakapayag na siyang sisira sa pamilya namin. Kapag napatunayan ko na siyang kasama ni Papa, itataob ko lahat ng paninda niya. Sasabunutan ko siya at tatadyakan ko siya na parang ipis. Kinaumagahan, 5:00 pa lamang ay gising na at palakad-lakad sa sala si Beth. Pagkabangon ni Lara ay gulat naman siya na makita sa ganoong sitwasyon ang kanyang anak. Oh, bakit? May masakit ba sa'yo? Bakit namumugto yung mga mata mo? Umiyak ka ba? Ako umiyak? Hindi po, Ma. Napaaga lang po ang gising ko kasi iniisip ko po si Papa. Kumusta po siya? Nakatulog ba siya ng maayos? Mukha naman, anak. Humihilik pa nga eh. Ako rin masyadong mahimbing ang tulog ko kanina. Tumango na lamang ang dalaga, sabay pa simpleng lumabas at nagkunwaring nagwalis sa labas ng bahay para abangan ang babaeng nangungupahan sa kanila. Sakto namang dumaan si Fina na napakaganda ng pagkakangiti habang bitbit ang mga pinamili sa palengke. Good morning, Beth. Ang sipag mo naman. Good morning. Hindi kaya good ang morning ko. Tanungin mo naman ako kung bakit. Oh, bakit? May problema ba? Oh, meron. Isang ahas na aali-aligid dito sa amin ang problema ko. Ahas na mahilig gumapang sa lungga ng may lungga. Nakakatakot. Para lang ding higad na, masyadong makate. Ano bang ibig mo sabihin? May pinariringgan ka ba? Pinaparinggan mo ba ako? Bakit, tinatamaan ka ba? Guilty ka? Kasi totoo, isa kang hopya na umaasa magugustuhan ka ng papa ko. Nasundan niya ba si Archie kagabi? Paano? Hindi ka makapagsalita? Nagulat ka? Kasi alam ko, hindi ko siya sinundan pero alam ko na galing siya sa'yo dahil dyan sa... Pabango ba yung gamit mo o formalin? Nakakasukate. Anong ginawa mo sa kanya? Ginayuma? Tumigil ka! Hindi ko alam yung mga sinasabi mo. Hindi totoo yan. Napakasinungaling mo naman. Pwes, hindi ako naniniwala sa'yo. Mabuti pa mag-impake ka na at magpakalayo-layo bago ko pa sabihin kay Mama at sa lahat kung anong klaseng babae ka. Ganon. Magsusumbong ka. Sabi ko na nga ba, may kakaiba sa'yo. Nababasa mo ang isip ko. Pero ewan ko na lang kung magagawa mo magsumbong sa mama mo. Tinitigan ni Fina si Beth at nag-usal yon ng mga salita. Bago pa man sila binati ni Mang Justin ay tumalikod na si Beth at pumasok sa loob ng bahay. Hawak nun ang bibig at patakbong humarap sa salamin at ibinuka ang kanyang bunganga. Umigsi ang dila niya at napuno ng singaw ang kanyang bibig. Oh, anak, bakit? Ano nangyari? Naiiyak naman yon na tila ba natataranta at sumisenyas sa kanyang ina. Hindi makapaniwala si Lara sa nangyari sa kanyang anak na si Beth. Ano ba nangyayari? Yung papa mo lutang. Ikaw naman ngayon, hindi makapagsalita. Pilit na hinihila ni Beth ang kamay ng kanyang ina, sabay pinaupo yun sa sofa at kumuha siya ng lapis at papel
para isulat ang kanyang gustong sabihin. Ngunit bago niya pa man maisulat ang pangalawang titik ng salitang kanyang sasabihin ay nawalan na yon ng malay. Beth, anak, tulong! Archie, gumising ka dyan! Tulungan mo ko! Anak, gumising ka! Bumangon naman si Archie at binuhat si Beth papunta sa kanyang kwarto. Ngunit hindi man lamang yun nagsalita at walang bakas ng pag-aalala para sa kanyang anak. Diyos ko naman, ano bang nangyayari? Pinaglalaruan ba tayo ng pagkakataon? Ang mga daliri nila sa kamay, hindi. Pinaglalarawan ng mag-ama ko ng isang hindi pangkaraniwang nilalang. Kung sino ka man, humanda ka sa akin. Anong kasalanan ng mag-ama ko para gawin mo ang bagay na ito? Agad na kinuha ni Lara ang mga gamit na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Nasa sekundarya siya nang huli niyang gamitin yon. Isang aklat na naglalaman ng mga salita kung paano manggagamot at mambabarang. Depende sa kahilingan at sa taong nagmamay-ari nito kung ito ay gagamitin sa kabutihan o sa kasamaan. Bago pa man magsimulang magritual si Lara, ay may narinig siyang boses mula sa kanilang sala. Pasensya na kung bigla na lamang akong pumasok. Ano kasi nakita kong tumakbo papasok si Beth kanina. Nag-alala lang ako kasi parang hindi siya okay Nawalan ng malay si Beth. At si Archie naman, laging nasa kwarto, nakatulala at wala rin sa sarili. Albularyo ang tatay ko. May alam ako kung paano ko sila matutulungan. Hindi madali pero nasisiguro kung manunumbalik sa normal ang kaligayan nila. Ano pang alam mo maliban sa panggagamot? Wala na. Yun lang naman. Ay, salamat sa pag-aalala. Kapag hindi pa gumanda ang kalagayan nila at kinailangan kong tulong mo, tatawagin kita. Sige na, asikasuhin mo ng mga paninda mo. Kayang-kaya ko namang alagaan ang mag-ama ko. Mahigpit na yumakap si Lara at pasimpleng kumuha ng hibla ng buhok ng babae. Malakas ang kutob niya na may kinalaman yon sa nangyayari sa kanyang mag-ama. Sige, aalis na ako. Basta kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako, ha? Bago umalis ang babae, ay lumabas si Archie at masayang nakatitig yon kay Fina, na animoy nag-uusap ang dalawa gamit ang kani-kanilang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, isinara ni Lara ang pinto at sinimulan na ang kanyang ritual. Pagkatapos mag-usal ay hinipan niya ang bunbunan ni Archie at hinawakan ang kamay nito. May kung anong usok na lumabas sa mga mata nun at pagkatapos ay tumakbo yun papunta sa banyo at sumuka ng sumuka. Matapos mailabas ang lahat ng kinain ay nanumbalik na yon sa normal niyang kaisipan. Grabe ang pait. Ano nangyari? Okay ka lang ba? Bakit parang alalang-alala ka? Nakakainis ka. Anong pinakain sa'yo ng Fina na yon, ha? Alam mo ba kung anong ginawa niya sa'yo? Ano? Mahal naman. Maliban sa bumili ako ng pansit, wala naman akong maalala. Napakasama niya. Ano bang gusto niya mangyari? Hindi ko maintindihan kung bakit pero malakas ang hinala ko na siyang nasa likod ng lahat ng ito. Si Beth, siya lang ang makakasagot sa lahat ng mga katanungan natin. Hindi pa rin siya nagigising. Masyadong malakas ang barang na ikinabit niya sa anak natin. Teka, naguguluhan ako. Bakit at paano naging mambabarang si Fina? At saka, anong dahilan niya para gawin sa atin to? Naging mabuti naman tayo sa kanya. Hindi ko rin alam, Archie. Maaring tama ako na siya mismo ang mambabarang at meron din siyang alam kung paano gumamit ng itim na kapangyarihan. Wala nang sinayang na panahon ang mag-asawa. Malugod namang sinunod ni Archie ang mga bagay na pinapakuha at pinapagawa sa kanya ni Lara.
Sa pamamagitan ng isang ritual ay nagkamalay at nanumbalik na sa normal si Beth. Agad na niyakap nun ang kanyang mga magulang at inilahad ang mga nangyari. Kinayuman niya si Papa, kaya bumangon si Papa at may nangyari sa kanila. Nagsasabi po ako ng totoo. Gusto niyang agawin sa atin si Papa. Hindi siya titigil hanggat hindi kanya nakukuha sa amin ni Mama. Anak, hindi magandang biro yan. Kahit kailan hindi ko magagawang pagtaksilan ng mama mo. Hindi ko maaatim na may mangyari sa pagitan naming dalawa ng babaeng yun. Pero nagawa niyo na po dahil wala kayo sa inyong sarili. Isa siya mambabarang. At dahil nalaman kong sikreto niya, binarang niya ako para hindi makapagsalita at makapagsumbong kay Mama. Marami pa siyang pinaplanong masama. Kailangan na natin siyang paalisin, kung hindi... Mas mahihirapan tayong labanan siya kung hindi natin alam ang bawat plano niya. Kailangan niyo ring magpanggap na nasa impluensya pa kayo ng kanyang kapangyarihan. Ilang sandali lamang, bigla na lang nandilim ang paningin ni Lara at nanghina. Mahal, Beth, hindi ako makakita. Wala akong makita. Nanghihina ako. Sinusubukan niya akong kalabanin. Nilalabanan niya ang lakas ng kapangyarihang taglay ko. Anak, kunin mo ang kwintas na nakalagay sa pulang sisidlan. Isuot mo sa akin. Hindi niya ako maaaring matalo. Hindi niya maaaring malaman na ako mismo ang nanggagamot sa inyo. Malakas din ang kanyang kapangyarihan at nararamdaman ko na hindi rin siya takot pumatay. Mangyari lamang ang kanyang gusto. Nang maisuot ng babae ang kwintas, ay bumalik ng doble ang kanyang lakas. Sabay sinabayan niya yon ng orasyon na lalong magpapalakas ng kanyang kapangyarihan. Kumuha rin yun ng tubig at nagsulat sa papel, sabay pinainom sa kanyang asawa at anak. Mama, anong gagawin natin? Hindi tayo pwedeng matalo ng bruhang yon. Pagkatapos ng ginawa niya sa amin ni Papa, hindi ako makakapayag na pati ikaw masaktan niya. Kailangan natin magantihan ng malanding babaeng yon. Kung ako ang dahilan kung bakit niya nagawa to, ako rin ang magiging daan upang matalo natin siya. Pero kailangan natin maging maingat. Hindi tayo dapat magpahalata na alam na natin ang ginagawa niya. Ma, subukan kaya nating magsanib puwersa para labanan siya. Hindi ba't magiging mas malakas ang anumang kapangyarihan kapag ginamit ito ng nakatakdang tagapagmana? Ako po yun, di ba? Ako ang nag-iisang tagapagmana ni Lola. Magiging mas malakas na mambabarang ako sa inyo, Ma. At magagawa ko siyang labanan. Isa pa, kaya ko siyang paglaruan. Natatakot ako, anak. Ayoko mapahamak ka. Hindi ko kaya. Mas gugustuhin ko pang ako na lang ang masaktan at mahirapan. Alam niyo naman na may kabayaran ang paggamit ng itim na kapangyarihan. Pero Nay, buo ang loob ko. Kapag nagpadala tayo sa takot na baka hindi ko kaya, walang mangyayari sa atin. Kailangan ko rin matutong protektahan ng sarili ko laban sa mga taong katulad niya. Maniwala kayo sa akin. Nagsisimula pa lang siya at kapag naunahan niya tayo, wala na tayong magagawa pa. Ayaw ko, Nay. Ayaw ko pang mamatay. Mahigpit na lamang naniyakap ng mag-asawa ang kanilang anak. Samantala, ano ba nangyayari sa akin? Nahihilo ako. Sino naman kayang albularyo ang nilapitan ng buwisit na Lara na yon? Napakalakas niya. Lecheng yon. Sagabal ka talaga sa plano kung babae ka. Pareho lang kayo ng anak mo. Sa oras na makuha ko na ang damit na hinihingi ko, tutudasin ko na kayo. Namimiss ko na si Archie. Gusto ko na siyang hagkan at mayakap ulit. Kailangan kong makaisip ng iba pang paraan at hindi rin pwedeng malaman ni Lara na ako ang siyang may kagagawa ng lahat ng ito. Puntahan ko kaya siya para malaman ko kung sino ang lintik na albularyong kumakalaban sa akin. Uunahin ko nang ipasundo yun kay San Pedro. Kinagabihan. Tao po? Tao po? Oh, ikaw pala, Fina. Kukumastahin ko lang ho sanang lagay ng mag-ama nyo. Magaling na po ba sila? Pinatawas ko naman na sila pero hindi pa rin nanunumbalik ang lakas nila. Hindi pa rin makapagsalita si Beth.
Kaya hindi ko tuloy malaman kung ano ba talaga nangyari at kung sino ang bruhang gumawa nun sa kanya. Alam mo, sabi ng albularyo, malapit lang daw dito ang mambabarang na gumawa noon sa mag-ama ko. Ha? So tama nga ang hinala ko. Posibleng nabarang nga sila. Sabi ko naman kasi sa inyo, maaari ko kayong tulungan kaso ayaw nyo naman maniwala sa akin. Fina, matutulungan mo ba talaga ako? Sa itsura mong yan para kang edukadang babae, hindi ka mukhang albularyo o manggagamot. Sa ganda mong yan, hindi ako makapaniwala na gumagawa ka ng halamang gamot. Hay, masyado nyo naman akong binobola, Manang Lara. Ha? Anong sabi mo? Ay, ang ibig kong sabihin, kailangan kasing magpaganda dahil baka maging manang na ako. Yun ang sinasabi ko. Ay, maiba pala ako. Sino bang albularyo ang nilapitan nyo? May ibebenta kasi akong langis na natutunan ko sa tatay ko noon. Baka sakaling makatulong at magustuhan niya. Para-paraan talagang bruhang ito. Nakakagigil. Sa kabilang baryo, Josefina ang pangalan niya. Mabuti yun at tawag lang tapos sinabi ko lang ang pangalan at nangyari sa mag-ama ko. Naku, mahirap yan. Baka fake healer yan. Alam nyo na, yung pera-pera lang. Hindi naman siguro. Titingnan ko. Bukas kapag hindi pa magaling ay hahayaan kitang gamutin ang mag-ama ko. Sa ngayon ay kailangan ko munang sundin ang mga bili ni Aling Josefina. Kita mo na, muntik pa kayong maging magkapangalan. Ay, oo nga no. Ang totoo, Josefina rin ang pangalan ko. Sige po, baka nakakaabala na ako. Ipagdarasal ko na lang na sana gumaling na ang mag-ama ninyo. Inihatid pa ni Lara si Fina sa may pinto sabay gigil na isinarayon. Ang hirap talagang maging mabuting tao kapag maraming pakalat-kalat na abusado. Napakagaling magpanggap. Siguradong sanay na siyang gumawa ng kalokohan. Pasensya ka na, Fina. Sa pagkakataong ito, sisiguruhin ko na hindi ka magtatagumpay na sirain ang pamilya ko. Bandang 10:00 ng gabi, nakahanda na ang mag-anak para sa kanilang pinaplano. 3 katok ang narinig ni Fina mula sa pinto. Nakakunot ang noo na tiningnan ng babae ang mukha ni Archie. Ang aga mo naman. Siguro hindi ka na makapaghintay na makita ko, no? Ay, kung pwede lang pigilan ng oras para makasama kita ng matagal, ginawa ko na. Konting tiis na lang. Dahil isa sa mga araw na ito, mapapasakin ka na pati lahat ng negosyo mo. At ang anak mo at asawa mo, syempre, magkasama naman sila hanggang dulo. Ay, sandali. Nasaan yung pinapadala ko sa'yo? Bakit? Anong gagawin mo sa mag-ina ko, ha? Hindi ka na nahiya. Kababae mong tao, desperada ka. Ito ang itatak mo dyan sa utak mo. Hinding-hindi ko ipagpapalit ang mag-ina ko sa isang maruming babaeng katulad mo. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Pagsisisihan mo to sa oras na gamitin ko ang kapangyarihan ko sa'yo! Anong ginagawa mo? Nagkamali kang saktan ako, Archie. Gusto ko lang namang mahalin mo ako. Mahirap ba yon? Bakit lagi nyo na lang akong sinasaktan? Bakit hindi nyo ako magawang piliin? Kung hindi ka mapapasakin, mas mabuti pang patayin ko na lang ang mag-ina mo. Gusto mo ba yon? Ano? Ha? Kaya mo bang maging dahilan ng kamatayan nila? Kaya mo ba? Huwag mong pakikialaman ang mag-ina ko. Ako na lang ang saktan mo. Nakikiusap ako sa iyo. Sa tingin mo madadala mo ako sa pakiusap? Pasensyahan na lang tayo. Gagawin ko kung anong gusto ko at wala ni isang makakapigil sa akin. Dahil wala ka rin kwenta katulad ng ibang lalaking nakilala ko. Mas mabuti pang patayin na lang din kaya kita. Huwag! Bitiwan mo ang kutsilyong yan. Huwag mo akong papatayin. Maawa ka. Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi makakilos ang katawan ko? Masyado ka kasing nagmamatigas. Ngayon, wala ka ng lakas para labanan ako. Paano ba yan?
Ang bango-bango mo pa naman. Kaya lang ayaw mo naman sa akin, diba? Kaya itong dapat sa'yo. Wag! Anong ginawa mo sa papa ko? Hayop ka! Ang sama-sama mo! Sige, lumapit ka. At ikaw naman ang isusunod ko. Hindi ako magdadalawang isip na saksakin ka ng kutsilyong ito. Ang lakas ng loob mo para kalabanin ako. Matapos ng ginawa ko sa'yo, hindi ka man lang ba natakot? May gana ka pa ring harapin ako, ha? Hindi ako duwag at lalong hindi ako takot sa'yo. Kinamumuhian kita. Ang dapat dyan sa kamay mo, mabali ang buto sa 3. Sakit na tila na bagsakan ng isang malaking baton o kasing bigat na mga kasalanan mo. Ang kamay ko, itigil mo yan. Isa ka rin mambabarang. Paano? Samantala, kasalukuyang isinasagawa ni Lara ang pagriritwal upang gabayan ang kanyang anak na siya mismong makikipagtagisan sa mambabarang. Ibigay niyo ang lakas at siya'y gabayan. Igawad ang lakas sa kanyang kamay at talas ng isipan upang labanan ang kasamaan ng isang ambisyosang mambabarang sa tulong ng mga higad na kauri niya at ahas na sumisimbolo sa katangian ng babaeng nais sumira sa aking pamilya. Magdusa ka! Sa kabilang banda, Ngayon hanap mo na ang katapat mo. Pagmasdan mo kung anong parusang ipaparanas namin sa iyo ni nanay. Ang buong katawan mo ay pupunuin ko ng mga kauri mo, mga higad na kasing laki ng braso mo, at ahas na siyang lilingkis sa leeg mo hanggang sa tuluyan ka ng hindi makahinga. Hindi mo maaaring gawin sa akin yan. Hindi mo matatalo ang aking kapangyarihan. Walang kasing bilis na tumakbo si Fina para takasan ang kanyang kasalanan at ang noon ay galit na mambabarang na si Beth. Hindi mo matatakasan ang aking sumpa kahit saan sulok ka pa ng mundo magtago. Pagbabayaran mong lahat ng ito. Papa, gumising ka. Lumabas ng pinto ang dalaga at nagsisigaw yon para humingi ng saklolo. Isa-isa namang naglabasan ang mga taong nangungupahan sa kanila. Aba, akala ko'y nananaginip lamang ako. May sumisigaw nga pala talaga. Ano ba nangyayari? Walang kasing bilis namang tumakbo palabas si Lara nang maramdaman niya na may masamang nangyari sa kanyang asawa. Anong nangyari? Paraanin niyo ako. Diyos ko, Archie, gumising ka. Huwag mo kaming iiwan. Nakikiusap ako sa'yo. Patawad, Nay. Hindi ko po naprotektahan si Papa. Makalipas ang 1 buwan. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo, hindi kita matutulungan. Ano naman ang alam ko sa mga sinasabi mong yan? Sakit ng tiyan at sa pagtatai lamang ang gamot na ginagawa ko. Minsan ay pumapalpak pa, kaya huwag ka nang makulit. Pasalamat ka at pinatira kita dito. 1 buwan mo na akong pineperwisyo. Wala naman akong napapala sa'yo. Masyado ka namang atat. Makakabawi rin ako sa'yo. Isa pa, kailangan kong makuha yung perang naiwan ko sa apartment na yon. Yun na lang ang pag-asa ko. Ay! Alam mo, sa tingin ko, hindi na babalik sa normal yung kamay mo. Hindi biro kung totoo na mambabarang ang may gawa niyan. Bakit hindi ka na lang humingi ng tawad sa may gawa niyan sa'yo? Ako? Hihingi ng tawad? Baliw ka ba? Ba't ko gagawin yon? Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang kesa humingi ng tawad sa kanila. Di ikaw ang bahala. Kapag namatay ka dito sa bahay ko, ipapaanod na lang kita sa ilog o di kaya ibabaong kita dyan sa lupa sa likod ng bahay. Pisit ka talaga. Wala ka nang naitutulong sa akin. Puros kanigahan pang sinasabi mo. Alam mo na uubos ng pasensya ko sa'yo, ha? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi na rin gumagana ang kapangyarihan ko bilang isang mambabarang. Ano ba kasi ang ginawa mo? Bakit nangyari sa iyong lahat ng yan? Siguro ang sama-sama talaga ng ugali mo, no? Ngayon ngang... Tumigil ka na!
Dahil kahit hindi ko may galaw tong braso ko, kayang-kaya kitang tadyakan nitong mga paa ko. Sige, magsungit ka pa. Kapag hindi ka pa nagpakabait, siguradong hindi ka na talaga gagaling. Kung ako sa'yo, magsimba ka, humingi ka ng tulong sa Diyos. Magbalik loob ka sa Kanya. Tapos harapin mo ang mga kasalanan mo kung gusto mo pa talaga mabuhay ng matagal. Di ba sabi ko tumigil ka na? Bakit lagi mo na lang akong pinangungunahan? Hindi nga ako mahal ng Diyos na yan. Kasi sinubukan ko naman. Nagpakabait ako, pero paulit-ulit lang din ako niloloko at inaabuso ng mga taong minahal ko. Hala, huwag kang umiyak. Gusto mo bang uminom para mailabas mo ang lahat ng saloobin mo? Bakit? May alak ka ba? Bibili ako. Sandali lamang, ha? Teka nga, nangaasar ka ba? Paano naman ako iinom nito? Kita mo naman. Kung sa pagkain nga sinusubuan mo pa ako tapos magiinuman tayo. Visit ka? Visit ka rin, pero huwag ka mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Bibilang kita ng straw. Ay, ang malas ko naman talaga. Minsan lang akong magkaroon ng bisita saksakan pa ng sama ng ugali. Konting-konti na lang talaga papatulang ko na ito eh. Kaya lang, ay nako, nakakaawa pa rin naman. Medyo may kalayuan ang tindahan mula sa bahay ng albularyong tumutulong kay Fina. Doon napadpad ang dalaga nang tumakas yon mula sa karatig lalawigan. Napatigil yon sa isang poste sabay tinitigan ang pamilyar na muka na nakadikit doon. Kilala ko ito Parang nakita ko na ang mukhang ito. Hindi ko lang matandaan kung saan. Ay, putya. Oo nga, si Fina ito Aba, sikat palang bisita ko ngayon. Ano bang nakasulat na ito? Hindi ko naman mabasa. Di bale, babalitaan ko na lamang siya. Nang makabalik, ay tuwang-tuwa ang albularyo na ibinalita kay Fina ang kanyang nakita. Nag-iisip ka ba? Ang hina talaga ng utak mo kahit kailan. Bakit ka ba nagagalit? Ayaw mo nun, sikat ka? Hindi ka nakakatawa. Aray ko, ang sakit. Nabasag yata ang itlog ko kapag ako nabaog makita mo. Buti nga sa'yo. Mukhang hindi ka naman talaga totoong albularyo. Hindi mo ba alam kung anong ibig sabihin ng nakita mo? Wanted ako. Ibig sabihin, anumang oras ay huhulihin ako. Kaya wag na wag mo sasabihin kapag may nagtanong sa'yo kung nasan ako, ha? Malilintikan ka sa akin. Patay. Sabi ko pa naman. Nako, paano kaya ito? Siguradong magsusumbong ang mga tropa kong tambay. Kinagabihan. Tol, halika. Huwag mo sabihin na gusto mo pang tumagay. Abay, wala na akong pambili. Hindi. Suklayan mo naman ang buhok ko. Ang pangit-pangit ko na. Hindi na ako maganda, Hindi na ako makapag-lipstick man lang. Maganda ka pa rin naman. Sandali lang ha. Pasensya ka na dito sa suklay ko. Medyo madumi. Hanip naman ang suklay na yan. Ano ba talagang kulay niyan? Itim o puti? Sa pagkakaalala ko'y puti yan dati. Huwag ka nang magreklamo. Ang sabi mo ay suklayan kita. Hindi kuskusan to. O ayan, ang importante, masuklay natin tong buhok mo. Fina? Bakit? Yung buhok mo. Ang ulo mo. Tingnan mo. Ha? Anong ginawa mo? Wala. Sadyang naglalagas lang talaga at... ano yan? May naglaglagan na mga higad. Takot ako dyan. Hindi. Tulungan mo ako, maawa ka. Ang daming higad sa katawan ko. Aray! Ang kate! Tama na! Ayoko na! Gas at apoy. Kaya lang masusunog ka. Hindi na malaman ng nataguriang albularyo kung paano tutulungan ang babae. Nang magpaliyab ng apoy gamit ang isang tela na itinali niya sa kawayan, ay bigla namang nawala ang mga higad. Nanlalambot at puno ng pantal at sugat ang katawan ni Fina na naglulupasay sa lupa. Ayaw ko na.
Ang sakit! Ang hapde! Hirap na ako. Ilibing mo na lang kaya ako. Ayoko nga. Baka mamatay ka, hindi ka makakahinga dun. Sige ka. Grabe! Ang bobo mo naman! Sobrang bobo mo! Grabe ka naman. Alam ko naman yun. Huwag mo na ipaalala. Halika na. Lilinisin natin yung katawan mo. Ang dami mong pantal at sugat. Hayaan mo na ako dito. Baka sakaling bumuka na lang tong lupa at lamunin na lamang ako. Wala nang nagawa si Fina nang buhatin siya ng bago niyang kaibigan. Mas lalong nakaramdam ng pagkahabag ang naturang albularyo nang makita ang malubhang kalagayan ni Fina habang nililinisan niya ang katawan noon. Iilang hibla na lang din ng buhok ang kumakapit sa kanyang anit. Habang binibihisan ay nakatulog na yon na animoy sanggol na nakabaluktot. Agad na ring nahiga ang babae matapos sindihan ng albularyo ang maliit na lamparang degaas na magsisilbi nilang liwanag ng gabing yon. Bandang 12:00 na ng gabi, nagising siya nang marinig ang tila nahihirapang humihinga na si Fina. Nakabuka ang bibig nito at nagpupumiglas na animoy sinasakal. Fina, gumising ka! Hoy! No, may ahas! May ahas! Papatayin ako ng ahas! Nananaginip ka lang. Sandali lang at ikukuha kita ng tubig. Heto, uminom ka. Bakit lasang ipis? Oo nga, no. Lasang ipis nga. Ay, hindi bali. Marami ka naman na nainom. Hindi naman nakakamatay yun. Hindi ko talaga alam kung dapat magpasalamat ako sa iyo. Pero baka di na ako abutin ng liwanag kaya... Salamat. Hindi ko makakalimutan ang kabaitan mo sa akin. Salamat sa pagtitiis sa masamang pag-uugali ko. Mabuti ka pa. Kahit hindi kita kaano-ano. Alam ko na pinapahalagahan mo ko. Kahit magkaibigan lamang tayo. Ay, huwag mo namang isipin yan. Huwag ka mag-alala. Ipagdadasal ko na gumaling ka. Kaya magpakabait ka na. Malay mo naman, maawa pa sa iyo ang Diyos. Sa sobrang awa niya sa akin, parang gusto niya na akong kunin. Ay, malabo mangyari yan. Kapag maraming kasalanan, hindi niya agad kinukuha. Oo na. Tanggap ko na yon. Samantala, siguradong kung nasaan ka man ngayon, pinagsisisihan at pinagbabayaran mo na ng husto ang mga pagkakamali mo. Pero gusto ko pa rin makita ka sa loob ng kulungan para mas malaman mo na hindi kailanman matatakbuhan ng kasalanan sa kahit anong paraan man dapat pinagbabayaran. Anak, tama na yan. Siguro'y panahon na para talikuran na natin ito. Baka sobra-sobra ng pagpapahirap natin sa babaeng yon. Kahit papaano, alam natin kung gaano kahirap ang magiging bilanggo ng isang sumpa. Bakit kayo maaawa sa kanya, Ma? Hindi nga siya naawa kay Papa nang tadtarin niya ng saksak. Muntik na mamatay si Papa nang dahil sa kanya. Anak, buhay pa naman ako. Magpasalamat na lamang tayo at nagkaroon pa ako ng pagkakataon na mabuhay. Tama ang mama mo. Itigil mo na ang pambabarang. At saka, hindi ba't natanggal niyo na ang kakayahan niyang mambarang kaya wala na siya magagawa na ikapapahamak natin? Kayo kasi, sabi ko naman sa inyo, huwag kayong basta-basta magtitiwala sa ganong klaseng tao. Oo, tama ka naman anak. Ngunit, sino ba naman ang mag-aakala na hahantong sa ganito ang lahat? Natuto na tayo sa nangyari. Higit sa lahat ay dapat lamang nating ipagpasalamat na magkakasama pa rin tayo hanggang ngayon. Para sa kapayapaan ng lahat, palayain mo na siya sa sumpa ng barang. Ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat at ipagdasal na sana ay tuluyan na siyang mahanap ng mga pulis
at sa kulungan niya na lamang pagbayaran ang mga kasalanan niya. Akin na ang aklat na yan. Mama, hindi. Anong gagawin niyo? Kasalanan ko na hinayaan kitang maging bahagi ng paghihiganti sa babaeng yon. Mas pinili nating harapin siya kesa ang kapayapaan. Wala sanang napahamak pa at hindi ka na rin sana nagkasala pa. Masyado tayo nagpadala sa galit at bugso ng ating mga damdamin. Ma, huwag. Ayoko. Masaya ako sa ginagawa ko. Beth, makinig ka sa akin. Maaaring masaya ka sa ginagawa mo dahil hinahayaan mong manaig ang kasamaan at galit dyan sa puso mo. Anak, hindi naman ikaw yan eh. Alam kong maldita ka, pero hindi ka masamang tao. Diyos pa rin ang dapat manaig sa puso natin. Kaya pakiusap, huwag kang magpasakop sa itim na kapangyarihan. Anak, Beth, ano nangyari? Huwag kang mag-alala. Ako ang dahilan kung bakit nawalan siya ng malay. Diyan ka lang. Bantayan mo siya. Kailangan ko lang sunugin ang lahat ng ito para matapos na. Gusto ko ng tahimik na buhay katulad ng dati. Tumungo yun sa likod bahay, dala ang mga gamit na maaari niyang gamitin upang masunog at matiyak na matutupok ang bawat pahina ng aklat na yun. Ramdam niya ang bigat ng mga hakbang na animoy may puwersang pumipigil sa kanya upang maisagawa ang kanyang binabalak. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Bigyan niyo ako ng sapat na lakas ng loob. Habang nag-uusal ng orasyon na tanda ng pagtiwalag sa itim na kapangyarihan, ay binuhusan niya ng gaas at sinindihan ang aklat. Matapos maging abo, ay binuhusan niya yon ng banal na tubig. Bago pa man siya makapasok, ay sunod-sunod na kulog at kidlat na sinundan pa ng malakas na pagbuhos ng ulan. Tumakbo siya papasok at nadatnan niya naman si Beth na mahigpit na nakayakap sa kanyang ama na si Archie. Kapwa naluluha ang mga yon at nagyakapan na animoy nakalaya sa isang malaking sakuna sa kanilang buhay. Makalipas ang 3 araw, isang tawag ang kanilang natanggap. Ibinalita ng mga pulis na mayroon ng taong nakapagturo kung saan makikita si Fina. Maaway na't sadyang napakabuti talaga ng Diyos. Talagang siya mismong gumagawa ng paraan. Dapat talagang sa Kanya na lamang natin ipagkatiwala ang lahat. Hindi sana tayo nakasakit at nagkasala ng husto. Papa, tao lang din naman po kasi tayo, napupuno at madalas kapag galit tayo, ang pakiramdam natin talagang gusto nating gumante. Masarap naman kasi talagang gumante lalo na kapag sobra na. Hindi naman kasi talaga maganda yung ginawa niya. At sa tingin ko, kapag nagkita kami, baka nga... Anak, ano na naman yung pinaplano mo? Sasabunutan mo? Hindi ba't nalagas na nga ang buhok noon? Ay, oo nga pala, Ma. Basta, galit pa rin ako sa kanya. Sana nagbago na talaga siya. Yung totoong nagbago, hindi nagkukunwari lang. Wala namang lusot sa iyo yun, anak. Ikaw pa ba? Wala namang makakapagsinungaling sa iyo eh. Sa totoo lang, kawawa ang magiging mister mo. Hindi man lamang, ano yun? Sige, ituloy mo. At tatamaan ka sa akin. Hindi man lamang makakalusot kapag nagsinungaling. Yun yung ibig sabihin ni Papa. Uy, si Mama. Selosa ka po pala. Kaya nga hindi ko binibigyan ng dahilan na magselos yan, anak. At ayan na nga, nakita mo ng dahilan kung bakit... Mas nakakatakot po pala si Mama kaysa sa akin. Buti ako, sigurado ako, Papa, kung sakali man hindi ako selosa. Kapag lumingon sa iba, di magsama na sila. Ganun lang yun kasimple. Ay nako, Sus Mariosep, mag-ina nga kayo. Ayan, sige, pagkaisahan niyo ako mag-ama. Samantala, masayang kumakain ng tanghalian si Fina at ang bago niyang kaibigan. Ay, salamat. Buti na lang at magaling ka na. Nakakapagod kayang magpakain sa matanda.
Pasensya naman. Huwag ka mag-alala kapag nagkasakit ka, alagaan din kita. Talaga? Sabi mo yan, ha? Baka mamaya pag magaling ka na, iwan mo na ako dito. Alam ko namang di ka sanay sa buhay na meron ako, pati na rin sa pagkain. Wala eh. Ito lang ang nakasanayan at kaya ko. Mula nung napadpad ka dito, lalo na akong hindi nakakapag-ikot-ikot para manggamot at pumirmi dun sa dati kong kubo. Ay, salamat talaga. Kung hindi dahil sa inyo, malamang sa malamang, matagal na akong nakakulong. Pero, alam mo, nagtataka ako kung bakit binawi nila yung sumpa. Ano sa tingin mo? O baka naman may pinaplano silang mas malala. Malay mo, napatawad ka na nila. Napagod na silang maghintay na magpakabait ka, kaya sumuko na sila. Ito naman, para namang sinasabi mo na hanggang ngayon, masama pa rin ang ugali ko. Sa totoo lang, pinagsisisihan ko na rin naman talaga ang lahat. Lahat-lahat. Dapat hindi ko hinayaan yung sarili ko na isisi sa mga taong nanakit sa akin lahat ng mga kamalasan sa buhay ko. Tapos nandamay pa ako ng mabubuting tao. Ang dami ko na ring nasaktan at muntik mapatay dahil sa pinaggagawa ko. Baka nga, nakapatay talaga ako eh. Hindi ko na alam. Lagi kasi akong tumatakas sa lahat ng mga kalokohan at kasalanan ko. Hindi rin ako makontento sa buhay na meron ako. Kapag nakakakita ko ng oportunidad, sinusunggaban ko. Hindi na ako nag-iisip at wala akong pakialam kung tama man o mali ang ginagawa ko. Wala, mukhang bumabait ka na nga. Patay tayo dyan. Mamamatay ka na ba? Loko ka talaga. Gusto mo unahin kita? Panira ka talaga ng moment. Maya-maya, napalingon sila nang biglang may dumating na mga alagad ng batas. Huwag kayong kikilos na masama. Sumama na lamang kayo sa presinto. Nagkatinginan ang dalawa at kusang loob na sumama sa mga pulis. Bakit naman pati ako? Pwede namang dalawin na lamang kita sa kulungan. Sayang yung mga pagkain doon. Sigurado mapapanis yon. Makukulong na nga tayo. Pagkain pang iniisip mo. Hay, ewan ko sa'yo. Huwag ka mag-alala, akong bahala. Sisiguruhin ko na hindi ka makukulong. Wala ka naman talagang kasalanan. At saka, ikaw pa nga ang dahilan kung bakit natuntun tayo. Pasalamat ka talaga, mabait na ako ngayon. Kung hindi, matatadyakan kita ulit. Makalipas ang 3 araw, nakalabas din sa kulungan ang kaibigan ni Fina na albularyo. Malungkot yung umuwi sa kanyang tahanan dahil hindi na siya sanay na mag-isang namumuhay. Ay, ano bang gagawin ko? Mag-isa na lamang akong kumakain. Sa kulungan, marami sana kaming magkakasama. Libre pang pagkain. Wala na rin mga away sa akin dito. Ay, pwede pa kaya itong kainin? Sayang naman. Kaya lang mukhang... Ano ba ito? Amag ba o tutong? Amag nga yata. Makapagsaing na nga lamang ng kamote. Sa kabilang banda, magkakasamang pumunta sina Archie, Lara at ang anak nilang si Beth sa kulungan kung saan nakakulong si Fina. Hindi naman makapaniwala at nakayukuyon na umupo habang nakaposas ang mga kamay. Kung nandito kayo para sumbatan ako, saktan o kahit ano paman, tatanggapin ko. Gusto ko lang sanang magpasalamat dahil sa kabila ng mga nagawa kong kasalanan sa inyo. Napatawad niyo pa rin ako. Nagawa niyo pa rin akong palayain sa sumpang ikinabit niyo sa akin. Kung ako masusunod, hindi ka namin patatawarin. Buti na lang talaga sobrang bait ng mama at papa ko. Hindi tulad ng iba dyan, sobrang... Anak, tama na. Mukha namang nagsisisi na siya sa mga ginawa niya. Alam mo, walang tama sa ginawa mong panggugulo sa pamilya namin, Fina. Kung ano man ang dahilan at pinagdadaanan mo na nagtulak sa'yo para gawin yon, hindi pa rin tama. Ngunit, gusto na naming mamuhay ng payapa, kaya pinapatawad ka na namin. Basta ako pa, wala akong sinasabi ha. Wala pa. Okay lang naman kung hindi mo ako mapatawad, Beth. Naiintindihan kita. Paano naman kita patatawarin? Hindi ka naman nagsasorry. Okay ka lang? Sorry. Sorry sa lahat ng mga nagawa ko.
Buti naman at bumait na to. Okay, pinapatawad na rin kita. Sorry din kasi, alam mo na, yung buhok mo, yung higad, yung sugat, kati-kati at yung mga pangungot mo. Ako lahat ang may gawa nun. Pero si Mamang nagturo sa akin, kaya pareho kami may kasalanan sa'yo. Mama, mag-sorry ka na rin sa kanya para makauwi na tayo. Nako, hindi naman kailangan. Dapat naman talagang pasakitan niyo ako. Kita niyo naman, natuto ako dahil sa mga nangyari. Mali pa rin ang gumanti kami sa iyo, Fina. Oo, muntik na nga masira ang pamilya ko. Pero may isang bagay na mas nasira dahil sa galit naming mag-ina. Yun ay ang pananampalataya namin sa Diyos. Nakalimot kami dahil sa galit. Huwag ka mag-alala. Alam ko darating ang araw na makakalabas ka rin dito. Sana'y mahanap mo ang masayang buhay na nararapat para sa iyo. Mahigpit na niyakap ni Lara si Fina at napahagulgol naman ang babae sa pinaghalong lungkot at tuwa na sa wakas ay isang parte ng buhay niya ang napalaya na. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nagkakaroon ng direksyon ang kanyang buhay sa kabila ng kanyang kalagayan. Iniabot din nila sa babae ang ilan sa mga gamit at bag na naglalaman ng personal na gamit at pera nito. Makalipas ang 6 na taon, habang nagsisibak ng kahoy ang albularyo na naging matalik na kaibigan ni Fina bago yun nakulong, ay nagulat yon nang biglang makita ang isang babae na nakapamewang at nakangisi habang nanonood sa kanyang ginagawa. Oh, hoy, tumakas ka ba? Nako, baka madamay na naman ako dyan, ha? Utang na loob, huwag ka na ulit gumawa ng kalokohan. Halika na, iaatid kita dun sa... Kalalaya ko lang, ibabalik mo ulit ako doon. Nagugutom na ako. May pagkain ka ba dyan? Tutuloy na ako, ha? Hoy, abat, seryoso ba? Ayos ah. Teka, bakit dito ka tumuloy? Alam mo naman ang buhay ko dito, tapos... Di, magtulungan na lang tayo. May naipon akong pera dahil sa mga trabaho namin dun sa kulungan, kaya pwede tayong magnegosyo. Ano? Tutulungan mo ba ako? Gusto mo ba? Sige ba? Basta yung kakayanin lang natin, ha? Ano ba negosyo yung naiisip mo? Legal ba yan? Ewan ko sa'yo. Sana hindi tayo malugi sa katangahan mo. Buti na lang kahit pa ganyan-ganyan ka, ikaw pa rin ang pinakamabuting tao at kaibigan na nakilala ko. Salamat nga pala, ha? Uy, ayos, may bahaw. Ang sarap nito, ha? Teka, ano to? Bakit may palang ipis ba to? Patingin nga. Ay, oo, ipis nga. Tanggalin mo na lang. Alam mo naman yung mata ko medyo malabo na. Ay, ewan ko sa'yo. Saging na nga lang ang kakainin ko. Oops! Ang tamis! Uy, ang sarap pa. Ano ba? Bakit pa nangaagaw ka? Pambenta ko yan. Sige ka. Wala tayong sasaingin bigas. Hay, ayan. 1,000 yan, ha? Akin na lahat to. Huwag kang hihingi. Grabe, ang damot naman nito. Patikim lang. Hay nako, hinay-hinay kasi. Ayan ang tubig. Wala naman sigurong kitikiti yan. Ay, salamat naman. Samantala. Ma, Pa, yuhu! Nandito na po ako. Mano po. Oh, may kasama ka pala. Tuloy ka, iho. Kaklase ka ba ni Beth? Opo, kaklase ko po siya. Huwag ka na mahiya. Sabihin na natin ang totoo. Hindi naman magagalit sina Papa at Mama. Hindi po ba? Anak, ang ibig mo bang sabihin? Ay, Diyos ko, masyado pa kayong bata para... Mahal, kunin mo yung sinturon ko. Dali! Ho? Teka, Papa, galit ka ba? Bakit kayo nagagalit? Hindi po ako buntis. Hindi ko siya boyfriend, Ma. Nandito siya para ipaalam sa inyo kung pwede akong sumama sa swimming namin. Magbe-birthday kasi siya at imbitado lahat kami mga kaklase niya. Pinilit ko lang naman siya na tulungan ako magpaalam sa inyo. Hi! Bakit? Wala naman akong sinasabi,
Ano kasi, maluwag tong shorts ko. Pumayat yata ako Sinungaling kayo, Papa. Alam mo namang, hindi bali na nga lang. Basta papayagan niyo naman po ako, di ba? Tanungin mo yung nanay mo. Kung papayag siya, walang problema sa akin. Sige na, dalaga ka naman na at paminsan-minsan ay kailangan nyo rin yan. Basta mag-iingat kayo doon at huwag kayong iinom, ha? Ay, akala ko naman di ka papayag. Teka, hindi ba't ikaw yung kaklase ni Beth mula nung elementary? Opo. Anak, siya ba yung sinasabi mo na crush mo? Opo, inamin ko na po sa kanya kaya huwag niyo na po akong i-booking. Sinabi ko rin po sa kanya na kapag may trabaho na ako at isa na akong engineer, magpapakasal na kaming dalawa. Magkakaroon kami ng 6 na anak at wala siyang karapatang lumingon sa iba dahil sinabi ko sa kanya na dati akong mambabarang kaya... Ay, sus Mariosep, Diyos ko namang bata ito. Aatakihin ako sa puso sa mga pinagsasasabi mo eh. Nagtawanan na lamang ang tatlo dahil sa sinabi ng anak nina Archie at Lara. Yon! Isa na naman pong magandang kwento mula sa kwentong Enteng. Maglilista lang po ulit tayo para sa shoutout natin. Again, maraming salamat po mula sa kwentong Enteng.